saturated na raw yung market. Marami na raw gumagawa. Marami na raw nagsusolusyon sa mga problema ng mga tao. Hindi mahalaga na ikaw ang nauna. Kung nauna ka, better, maganda, pwede kang mag-offer ng talagang unique kasi nauna kayo. Pero pag hindi ka nauna, ang gagawin mo ay yung unique selling proposition. Ikaw na bagong negosyante, kahit existing na yung ibinibigay mong product or service sa mga tao or sa community mo, magmumukha pa rin siyang bago. Welcome back sa ating E2E series, ang Employment to Entrepreneur. Ito yung series na gusto kong i-share sa inyo kung saan i-share ko yung mga bagay na nagawa ko na. Ang aking pagtawid mula sa pagiging employment for around 20 years I think, and nakatawid na ako papunta sa pagiging entrepreneur or business owner. So, last video na diniscuss ko para sa E2E series ay yung problem to solve. That is something na dapat mapanood mo din. Ang problem to solve, maghahanap tayo ng problema na susolusyonan natin ng ating product or service na i-offer natin sa ating mga customer. Pero, ang tanong, doon sa problem to solve na yon, ang tanong ng marami, lalo na yung mga hesitant at medyo takot na mag-business, ay ang kanilang worry is saturated na raw yung market. Marami na raw gumagawa. Marami na raw nagsusolusyon sa mga problema ng mga tao. Let's say tama yun. Let's say totoo yun. Which is, pag tinignan mo nga naman, marami na ngang nagsusolusyon sa problema ng mga tao. Kaya isa sa mga ituturo ko, isa sa mga pag-uusapan natin ay yung tungkol sa USP or yung Unique Selling Proposition. Halimbawa, nakita mo yung problema ng isang community, gusto mong solusyonan, pero marami na or meron na nagsusolusyon doon. So, ang gagawin mo naman kasunod, hanapin mo naman yung pwede mong gawin para maging unique yung proposition mo sa kanila. Yung bagay na pwede mong idagdag doon sa ginagawa ng mga kasalukuyang business owner na nagsusolusyon sa problema ng mga tao na yon, sa nahanap mong problema. So, hindi mahalaga na ikaw ang nauna. Kung nauna ka, better, maganda, pwede kang mag-offer ng talagang unique kasi nauna ka. Pero pag hindi ka nauna, ang gagawin mo ay yung unique selling proposition. Yun naman yung magiging bala mo. Yun naman yung magiging edge mo sa kanila. Aralin mo yung gusto mong solusyon na ibigay, lagyan mo ng twist, lagyan mo ng improvement. Mas maganda yung term na improvement doon sa product na yun. Lagyan mo siya ng improvement. Dagdagan mo siya ng feature. Dagdagan mo siya ng mas magandang solusyon. So, doon lalabas yung tinatawag nating USP, Unique Selling Proposition. Wherein, ikaw na bagong negosyante, kahit existing na yung ibinibigay mong product or service sa mga tao or sa community mo, magmumukha pa rin siyang bago kasi meron kang unique na idinagdag. So, that way, hindi ka din mapanghihinaan ng loob kasi yun ang problema nating mga bagong negosyante. Yun ang problema ng mga nagsisimula magnegosyo. Yun ang problema ng mga from employment na sanay sa regular sweldo, regular paycheck. Ayaw nila sumubok. Ganon din ako dati. Back in 2010, after ko mag-abroad, umuwi ako. Like, to be exact, 2014 pala. So, umuwi ako dito, hesitant din ako mag-business kasi wala naman ako masyadong naipon sa abroad. But, sabi ko, balik ako employment. Balik ako kung saan ako nanggaling. Yun nga, nagtagal ako sa IT world. Pero, tumaas man yung sweldo ko, na-climb ko man yung ladder, napunta man ako sa management team, hindi pa rin sapat yun. Hindi pa rin sapat yun para gastusan yung buhay na gusto ko. Para sa akin, para sa family ko, sa parents ko, sa mga kapatid ko, at sa aking family, syempre, mga anak. Employment will survive you.
employment will survive us, but it will not give us the edge or yung mga bagay na tinatamasa ng marami na lahat naman tayo may pagkakataon. So, kung nagsimula ka na ng business at naghahanap ka ng business, naghahanap ka ng pagkakakitaan, side hustle, katulad ng mga diniscuss ko sa mga previous series ng E2E, side hustle, core gift, yung problem to solve, at yung iba pang part ng series. Panoorin mo yung buong series. Paunti-unti, isi-share ko yung mga experiences ko o experiences ng iba na naging daan para sa aming munting success. Kasi for I know is hindi pa naman kami talaga yung successful. Hindi pa ito yun. Pero I can tell you na malayo pa pero malapit na. Diba? So, I am encouraging everyone na yun nga, maging mapagmasid kayo sa community. Alamin niyo yung problema ng mga tao. Try to solve it with product and service na kaya mong gawin. At ipinapayo ko nga na lagyan mo ng USP. Kung hindi ikaw ang nauna, lagyan mo ng kakaibang offer. At yung kakaibang offer mo, kapag nagustuhan nyo ng mga tao, hindi nila iisipin na kapareho mo yung mga existing. Kasi naiiba ka. Diba? Kahit isang product lang, tingnan mo sa ibang anggulo kung paano mo may offer sa mga tao ng kakaiba. Yung hindi pa nila nararanasan. And kapag nag-offer ka, for example, product and services, make sure na kakaiba ka pero lagi mong iuna yung customer satisfaction. Yun kasi ang magpapatagal sa business mo. Customer should be satisfied. Wala silang pake kung ano yung pinagdadaanan mo sa company, pinagdadaanan mo sa product or sa business mo. Ang pake ng mga customer, masatisfied yung kailangan nila, maging masaya sila. At yan naman ang susunod na pag-uusapan natin sa ating E2E series, customer satisfaction. So after nitong video na to, abangan mo yung susunod at yung mga susunod pa. And pwede mo ring balikan yung mga nauna para makita mo kung paano ba yung journey na ginawa ko o ginawa ng marami na naka-achieve na sa pagtawid from employment to entrepreneur. Again, everything is possible. Just trust the process. And of course, trust God. Yours to you, Paul always saying, success is a choice. Choose success.